Ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Nelson Mariano na ito rin ang magiging topic natin ngayon. Sabi niya, "Good day sir, tanong lang ulit. Alin ang mainam sa pistol, yung striker o yung hammer? Alin sa kanila ang mas safe?" Okay, dalawang bisis pa niyang itinanong kaya sasagutin natin. So ang tanong niya dito ay alin ang talagang tanong niya dito ay alin sa kanila ang mas safe. Okay, so ikukumpara natin 'yan. Wala naman siyang sinabing brand at saka model. So, gagawin na rin natin general. Okay, at bago ako bumati at binabati ko lang kayo na isang mapagpalang araw sa mampanig kayo ng mundo, lalo tigit ang ating mga OFW. Mag-ingat po tayo at lalo ang ating kalusugan at sa ating mga trabaho tayo po ay mag-ingat na huwag tayong maaksidente. Okay, at doon sa mga subscribers natin, maraming salamat. Ako nagpapasalamat sa mga subscribers. Tayo ay 40,600 plus na. At lalo tigit doon sa mga nagsishare ng ating mga video at saka mga nagla-like. At doon sa mga ganda ninyong comment. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ginawa natin ang ating YouTube channel para sa charity. Tayo ay may tinutulungan na 6 na estudyante ng mga anak na single parent. Kaya nga tayo ay may GCash number dito. Ayan, at pasasalamatan natin yung mga nagpadala dyan. Okay, shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Red Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Ibanglista ng Pasay. Meron ayaw magpakilala, tawagin natin Sir Adrian. Shout out din kay Conrado Ilulelio at Jonar Diaz, ganyan din kay Dennis Sardona ng Pulangi Albay. Okay, at maraming salamat din kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa pagpapadala niya o pagpapalipad sa ating premiere video sapagkat yung isa nating estudyante ay nabilhan natin ng salamin o reading glasses na nagkakaproblema sa kanyang pag-aral dahil yung kanyang mata ay may problema. So maraming salamat sa inyo at God bless you at sana marami pang tumulong at nang madagdagan yung ating mga beneficiaries. Yan po ay mga anak na single parent na kahit pambaon ay wala. Kaya tinutulungan natin. At sana lumaki pa yung ating pagcha-charity. Pag lumago pa yung ating YouTube channel at dumami pa ang tumulong, dadagdagan pa natin yan. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Nelson Mariano. Alin ang mas safe? Okay, yun na lamang ang ating pagtuunan. Alin ang mas safe? Striker o hammer? Okay, ang striker, marami ring klase yan. Hindi lang naman isang kumpanya ang meron yan. Gayun din ang hammer. Iba-iba ang features niyan. Okay, ang unahin muna natin ay yung 1911. Okay. Bilangin natin ang shape nito ha. Okay. Meron itong thumb safety. Yan, ito yung thumb safety niya. Ito thumb safety niya. Yan. Ambian, merong ambi at meron ding mga standard na hindi. Okay? So, pag yan ay naka-safe, hindi yan papalo ang hammer kahit mo kalabitin. Okay? Okay, ito. Makikita mo yung hammer. Hindi ba yung papalo? Okay, halimbawa naman at hindi naka-safe. Ito ang unang safety features niya na. Ito ang unang safety features. Halimbawa naman din naka-safe at kinalabit mo ang hammer, hindi rin yan papalo dahil yan ay may grip safety. Okay? So, dalawa na ang safety niyan. Papalo lang yan kung nakahawak kayo sa grip
at inyong kinalabit. Okay? Yan, papalo lang yung hammer niyan. So, dalawa na kagad ang safety nito. May mga Series 80 na may firing pin safety block. Kamukha nito, may firing pin safety block. Ibig sabihin, aksidenteng pumalo yung hammer at hindi mo nakalabit yung trigger, wala ka sa trigger, hindi ka nakapresa sa trigger, kahit pumalo ito ay halimbawa nasira yung kanyang sear o yung kanyang hammer, na-disconnect na hindi sinasadya, ay hindi rin gagana yung firing pin dahil may safety firing pin block, naka-block. Ito ay mag-activate lang kung naka-trigger finger kayo. Yun ay sa mga Series 80. Okay, yung iba, itong STI na ito, wala ito. Wala itong safety pin block. Okay, yun ang mga safety niyan. Ano naman ang safety ng ang safety ng striker? Okay, hindi pare-pareho. May mga striker na may thumb safety rin, meron din. Hindi lahat. Okay? At ang safety naman ito ay itong tinatawag na trigger safety. Okay? Hindi papalo yung striker niyan, hindi mag-activate yung striker niyan kung hindi ninyo wala dito yung inyong trigger finger, dahil yan ay meron ditong safety. May safety yan dito sa kanyang trigger. Okay, nandito yung safety niya. At ano pang safety nito? Yun lamang ang nakita kong safety dito sa striker. Thumb safety, yung iba may thumb safety, pero ito wala itong thumb safety. Okay, ito lang, nasa trigger lamang ang safety nito. At ano pa ang kalamangan ng mga dehammer? Ang dehammer, pagka nag-chamber load kayo, pwede ninyong ibaba o ihapkak ang hammer. Okay? Ito may video na tayo nito. Pwede ninyong ihapkak yan. Pwede ninyong ihapkak or pwede ninyong i-hammer down. Itong striker, once na nag-chamber load kayo, merong mga striker na meron ditong indication, may parang pin na lumalabas dito. Pag nakaputrod yung pin dito, ibig sabihin hot, o di kaya ay naka-ready yung kanyang firing pin, yung kanyang striker. Naka-ready. Okay, meron dito, makikita ka sa ibabaw, meron din dito. So, meron ding wala. So, once na nag-chamber load ka dito, ay hindi mo alam kung may chamber load ba yan o ano ang nasa loob ng chamber niyan. Makikita mo yan na hot na, ito naman makikita mong hot kasi yung trigger niya ay ganyan ang position. Nasa fired position. Yan, yung trigger niya. Pasinin niyo yung trigger niyan. At ito ay hindi mo po pwedeng sabihin na hindi mo na pwedeng i-disable. Alam mo, may chamber load na. Hindi mo na pwedeng i-disable yung kanyang striker pin. Yung kanyang striker pin. Talaga naka-ready na yun. Halimbawa, gusto mong parang i-hammer down. Hawakan mo yung slide, ikawang mo. Pero pag ibinalik mo yung slide, ay naka-ready pa rin. Okay? So, malalaman mo lang na hindi naka-ready yan sa trigger. Okay, pag yung trigger ay naka-atras na, ibig sabihin yan, walang chamber load yan. Walang chamber load yan. Sa hammer mo lang,
sa trigger mo lang makikita. Okay? Pero pag yan ay nag-chamber load ka na dyan, ayun, umano na, umactivate na rin yung kanyang hammer. Yung kanyang trigger, sorry. So, kumbaga, konti ang features ng safety nito. Konti lang. Pero ano naman ang kalamangan nito? Halimbawa may chamber load yan. Kahit yan ay mahulog, walang hammer na ano. Walang hammer na natatamaan at para mag-fire. Okay? Ito nga ay inihahagis. Okay, ito naman ay shockproof itong mga ganito. Ang lamang lang, ang ano lang naman ito, pag ito ay may chamber load, ay yung paghulog nito at tumama yung hammer. Pag tumama yung hammer, posible ngang pumutok. Posible kung masisira yung kanyang trigger, yung kanyang shear at yung kanyang trigger pag nasira, nag-disconnect, pwedeng pumutok. Pero kaya yung iba nilagyan pa ng yung ibang dehammer, kalimitan ngayon na yung mga bagong modelo naglagay na ng safety pin block. Okay? At itong yung mga striker din, kalimitan may mga safety pin block kamukha nito, striker ito. May safety pin block para kung hindi ang safety pin block kasi, kung ang inyong kung ang inyong daliri ay hindi nakapress sa trigger at nag-release. Halimbawa ito, nahulog dahil sa lakas ng impact, nag-disconnect yung kanyang striker, pumalo, ay wala naman dito yung daliri mo. Hindi naman nakapress yung daliri mo dito. So, nakablock yung kanyang firing pin. O yung kanyang striker ay nakablock. Hindi aabot sa slide. So yun din naman ang purpose ng mga ganitong may striker, may safety pin block. Yung safety pin block na yon ay konektado dito sa kanyang trigger. Okay, at gusto ko sanang ipakita sa inyo, ito, bubuksan ko to para makita ninyo kung paano nag-activate yung kanyang ito yung kanyang disconnector ng safety pin block. Okay? Pagka inyong kinalabit yan, aatras ito at itutulak niya ito para ma-activate ito, para yung firing pin niya ay yung kanyang striker pin ay tumama sa primer. Okay, so ito yung na yun. So marami rin ang kalimitan mga ngayon, mga lumalabas na handgun ay meron ng mga ganyan. Okay. So meron pang ibang mga pistol, kamukha nitong Beretta, na may mga additional pang safety features. Kamukha nito. Pag ito ay nakakak at gusto ninyong at ito ay inyong isinape ninyo ito ay mag-hammer down pero hindi siya puputok. Dahil ang firing pin nito ay dalawang putol ang firing pin nito. Pagka inyong isinape ito, tingnan niyo, isishape ko ito, shape. Ito yung kanyang thumb safety. Pumalo yung hammer pero yan ay hindi puputok. Dahil yung kanyang firing pin ay tatago yung niya, yung dulo ng firing pin niya, putol yun, magkadugtong. So, hindi yan papalo. Pero, kahit yan ay nakasafe, double action naman ito. Okay? So, din ito, pagka yan ay halimbawa nakasafe, yan ay pag nakasafe, kahit kalabitin ninyo yan, hindi yan gagana ang kanyang double action. Okay, hindi gagana. Pero pagka inyong in-unsafe na ito, okay, in-unsafe na ninyo, gagana na ang kanyang hammer. Magdo-double action yan. Okay, ang mga 1911, walang double action.
Okay? Pero meron na ring mga bago na nilagyan na rin nila ng double action. May mga bago na rin na mga bagong modelo na may double action na rin. So, kanya-kanya talaga ng safety features ang mga baril. Kanya-kanya yan. So, hindi pare-pareho. Okay. So, alin ang mas dyan? Alin ang mas safe sa inyo dyan? Okay. Ang 1911, napakadami ng may safety grip, merong thumb safety. Bukod sa safety grip, may thumb safety pa. At ano pa ang nito? May half cock. Ayan. So, ang striker walang half cock. Ito may half cock. Ito po pwede ninyong i-hammer down. Ang striker hindi ninyo po pwedeng striker I mean yung pag naikasa na ninyo, hindi na ninyo po pwedeng i-hammer down o striker down. Okay, disable yung striker. Talagang nakahat na yon. So, para sa akin, know your gun. Parehong safety yan. Hindi yan gagawin ng mga manufacturer kung hindi yan safe. Ang problema lang sa atin, sinasabi na ang mga baril ay may sa demonyo. Yon ang kalimitan. Pag naka-aksidente, kasi ang baril may sa demonyo yan. Wala po sa demonyo ang baril. Yung gumagamit ang na-demonyo. Kasi nga, hindi alam ang safety. Bakit? Meron pa ngang nagsarili. Naputukan yung kanyang sarili. Dahil nga, yung reckless ay hindi alam ang paano ang tamang paggamit ng baril. Ang importante sa akin ay anuman ang baril niyo, striker man yan, hammer man yan, alamin ninyo ang pag-operate at alamin ninyo ang gun safety. Yun ang para sa akin. Parehong safe yan. Pareho yang safe. Hindi yan puputok at hindi yan makakadisgrasya kung tama ang inyong pag-handle ng firearms. Kaya nga, meron tayong gun safety seminar. Okay. Unang-una, yung ating cardinal rules. Always trigger finger off. When you hold your gun, always trigger finger off. Pag hawak kayo ng baril, lagi naka-trigger off. Ano pa? Paano yan puputok kung sinusunod ninyo ang trigger finger off? Do not point the muzzle of your gun to anything you do not wish to destroy. Wag ninyo itututok yan. Yun ang pinaka-safe niyan. Okay. Be sure to your target. Be sure to your target. Ay kung hindi kayo sigurado sa inyong target, ay huwag ninyo itong bunutin o iputok sa hindi ninyo sigurado. Baka kayo ay mapagaya dun sa baka kayo mapagaya dun sa nag-viral ngayon o pati yung kanyang live-in partner na baril. Hindi alam ang nakalimutan na yung dahil sa init ng ulo. So, dapat alam natin gamitin ang ating mga baril. So, ang para sa akin ay pareho yang safe. Yung iba, dahil kahit naman yan ay kung alam natin gamitin ang mga baril, ayan ay hindi makaka-aksidente. So, medyo sa tingin ko lang, kung ikukumpara natin, medyo nakakalamang ang safety nito
ako, personal ko ha, yung mga safety features, kung ang tatanungin natin, yung mga safety features ay lamang ang mga hammer kaysa sa striker. Dahil mas marami siyang safety features eh. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas lamang ang may hammer. Okay, dahil ang hammer, lamang na lamang ka na dahil kahit yan ay may chamber load, pwede mong i-disable yung kanyang hammer. Yun ang kalamangan ng may hammer sa striker. Ang striker, pag ikaw ay nag-chamber load, hindi mo pwedeng i-disable yung striker niya. Dahil ma-disable mo man yun, pag nagkasaka, tatalsik naman yung sunod na bala mo, lalabas. Ay ito, nag-chamber load ka. Okay, ito, pwede mo siyang i-hammer down o i-half cock. Yan, naka-half cock siya pero may chamber load siya. Ito, nag-chamber load ka, ay yung striker niya ay hindi mo na pwedeng i-disable. Ito, pwede mo pang i-disable yung striker niya. Ang striker nito, yung kanyang hammer eh. Hindi mo na pwedeng i-disable. Kung gusto mong i-disable, mag-release ka ng magazine, at alsin mo yung chamber load. So, yun ang lamang ng mga may hammer. Yun lamang nakita kong may lamang. Kung may nakita pa kayong iba, nakasagutan yun ay aking opinion yun at aking experience. Pero hindi ko naman sinasabi na tama lahat yung sinabi ko. Kung may nakita kayong mali sinabi ko, pwede namang yun ninyo. At pwede ninyong dagdagan yung mga sinabi ko. So, ang importante lang sa akin, striker man yan o hammer man yan, ay alamin natin ang tamang operasyon para hindi tayo na-aksidente. Kasi bakit nilagay ang safety? Bakit naglagay ng mga safety features ang mga handgun o mga firearms? Para hindi tayo maka-aksidente. Okay, so nasa paggamit na natin yan. At para naman tayo hindi maka-aksidente, alamin natin yung tamang mga paggamit niyan. Okay, so yan. At babanggitin ko lamang yung ating mga weekly ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Ranyuan ay may perfect attendance, may 100 plus engagement. Shout out din kay NDC Noy Pisa America ay may 28. Bago pa lang kasi si Sir Noy Pisa America sa ating YouTube channel, pero may 28 na agad siya. Si Rinaldo Arsenio ay 71. Si Alias Baby ay 8. At si Chinchin Gutierrez ay nagbabalik 100 plus ang kanya engagement. Si Lady Mechanic. Okay, shout out kay Ranyuan, kay Noy Pisa America. Shout out din kay Rinaldo Arsenio. Shout out din kay Alias Baby. At shout out kay Mechanic Girl, Miss Chinchin Gutierrez. Okay, thank you very much. God bless us all.